Si Dexter de Bacolangan. Si Dexter de Bacolangan is the fighter in green trunks. Yan po yung ating tinututukan. At alam niyo ba, pagkatapos ito, kasi 2012 pa ho ginanap, magtatapat pa sila uli ng 2 beses. So ito pala ang part 1 of a trilogy. Oo, mukhang bitter rivalry, no, between these two fighters. At sa laban na ito, mukhang si Di Maculangan ang hindi naman nagkukulang sa kanyang makasuntok dito. At more precise ang kanyang punching dito. Si JC Francisco, ang tawag po natin sa kanya, kidlat. Parang hindi naman masyadong nagpapakita ng lightning quick hands. Alam mo, may gutom ako. Bakit kidlat? Tinamaan ang kidlat yun. Ayan, nagkakaroon siya ng opportunity, pero una-una yung punching mechanics niya, hindi walang mahirap i-describe, kulang siguro at best. Actually, mas maganda ang depensa ni Di Maculangan. Also, he's very sharp with his punches, especially the right hand. Saka nakita ko kanina, nagdo-double up siya in its hitting. Ito pong si Kidlat, who can hardly move sa punto na ito. Definitely, mas may power si Di Maculangan, no? Yung mga suntok dito ni Kidlat, parang walang masyadong bisa, no? As he throws his punches, it's almost like he's pushing his shots. At eto si Di Maculangan, may mga punto. Tingnan mo, meron siyang mga uppercut, lefts, tapos rights. And putting Francisco a little bit on the defensive dito. Kaya mas may variety. Ito pong si Di Maculangan, especially that right upper. No, hindi ganun kaganda, but at least hindi katulad po nitong si Francisco na iisa ang galaw. Ayan lang, oh. Ang jab gayon, tumama lang siya. Baka yun lang yung shot na tumama niya dito po sa ating round number 3. Ito makita natin, ini-extend ni Francisco ang kanyang kanan na kamay, but hindi naman sumusuntok yun, no? He's pawing at his opponent. Sayang na sayang yung galaw. At the same time, ito si Di Maculangan seems very aggressive now. Ang dami niyang tinatapon dito na suntok, oh. Gusto ko yung term na yun, pawing. Parang sa pusa ho, nangangalmot. Oh. Yun yung sinasabi. Sa akin, walang ibang term that would probably put this fight in a capsule than that one, pawing. A nice exchange Sa towards dulo. the end of the round. Pero si Francisco nakatama doon ng one big shot. Ito yung tama ni Francisco, pero bumalik agad si Di Maculangan. Hindi naman nagkukulang ito si Di Maculangan sa suntukan. Alam mo kung sino may kulang? Oh, yung referee. Ay, si Bio. 4th round na tayo. Si Kid Francisco. Kulang kung anong ihilag. Gusto niya saluhin lahat. Sa bagay, ayaw niya magkulang sa sasamputin niya. Eto, ginanahan na. Yan ang gusto ko sa mga boksingerong kondisyon na kondisyon eh. Pag narinig yung 4th round, yung bell doon sa final round, biglang gaganahan. Tingnan mo maya, pagkatapos sa 1 minuto. Maganda sana kung every round Ayun ganun ang kanilang approach. Ayan na nga tayo. At ito si Kidlat trying to gain some kind of an advantage, pero wala, kulang sa forma. Oh, kita mo, he's wading in. Ay, salamat ha. Hindi mo ako nakakalimutan ha. Siyempre. Oh, tignan nyo naman. Alam mo naman Galing pa Spain to? sa'yo. Galing Spain? Hindi, Thailand yun eh. Ba't ka naman napunta ng Thailand? Hindi, binili ko lang dito sa supermarket. Akala ko naman, galing pang Spain to. Maganda yan kasi fruit and vegetables, very healthy yan. Ganyan Bumili nga kami ni Mencho, sabi ko, naku, magugustuhan ito ni Chino. Ganyan ako kamahal nitong partner ko. Healthy ka, healthy. Naku, it's, baka kay Boss Hansi ito. Hindi, nabili ko lang sa supermarket. Hindi, nakalagay yun. Maganda. NU Snacks. Tama. Salamat ha. New, Ang bait mo talaga.
Okay, tignan ho natin ang laban na ito. Subukan nyo at tignan natin kung magbabago to. Parehong pagod na ang mga 4-rounders na ito na sa punto ng laban na yan, meron ng mahigit at sa 10 mga laban. Well, nagsasandala na yung dalawa, no? Because that is a sign of tiredness creeping in. Pero mas marami pang suntok ito si Di Makulangan na binibitawan. Although, ito, a little signs of regrouping on the part of Francisco. Si Kidlat. Si Kinito, expert ito doon sa British music o yung alam na alam niya. Tatalunin naman kita sa American music. Nako, meron akong ano yan? bagay na kanta doon sa ginagawa nilang sandalan. Ano? Bill Withers, Oh. Lean on Me. Kanta din yan yung Moody Blues. Ang galing Meron mo talaga. din, Lean on Me. Sinasabi ko sa iyo Wala na talaga ako ipinanalo sa iyo pag ikaw kakwentuhan ko. Tingin lang nga tayo dyan, mabalik nga tayo din sa boxing. Eto po tayo at titignan natin. Ikaw, sa card mo, meron kang binigay dito kay Kidlat? Parang meron akong nakitang One round. one round para sa kanya. Round 2, ibinigay natin sa kanya. But subsequent rounds, hindi naman ganun kabrilyo. But sa punto na ito, yung takbo ng laban sa pagtatapos, sa aking unofficial scorecard, isang round para dito kay Kid Kidlat na tinatamaan pa rin dito. At 3 rounds para dito kay Dexter Di Makulangan na sumalo pa ng suntok bago magtapos ang 4 rounds na hapong-hapo na ang dalawang boksingero. And we go to the scorecards. Well, both fighters really not showing too much power, and the records indicate it. At si Francisco kasi, mga kaibigan, out of a total of 12 fights, isa lang ang kanyang knockout. Ito na po yung decision. Attorney Epi Almeida scores about 39-37 and Salvador Lopez finds it 38-38 for your winner by majority decision, Dexter Di Makulangan. Yun, si Di Makulangan nanalo po by majority decision because 2 judges voted in his favor and the 3rd judge ruled